Anak, nakita mo ba yung cellphone ng tatay mo? Nilagay ko dun sa loob ng kabaong niya bago siya ilibing. Ha? Ba't mo naman ginawa yun, anak? May mga importante laman dun. Baka sakaling buhay pa siya para matawagan niya ako. Ay, Diyos ko talaga tong batang to. Matawag si tatay. Nay, kailangan natin pumunta sa sementeryo. Tumawag sa akin si tatay. Anak, pwede ba? Wala akong oras makipagbiruan sa'yo. Marami pa akong tatapusin trabaho. Pero Nay, pag di ka pa tumigil, kukunin ko yung cellphone mo. Tay, sumagot ka. Alam kong buhay ka. Sa lahat ng pwede kong makita, ikaw pa talaga. Jessica, tinatawagan ko lang tatay ko. Nababaliw ko na talaga, no? Patay na tatay mo, di ba? Baliw. Hindi, buhay siya. Ito tandaan mo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kabaliwan mo, susunod ka na sa tatay mo. Sinabihan akong baliw ni Jessica tapos sinaktan niya ako. Totoo naman, di ba? Nabuhay ka. Anak, nabalitaan mo na ba? Ha? Ang alin, Nay? Patay na si Jessica. Natagpuan siyang walang buhay dyan sa may ilog. Ano? Ay, Diyos ko, kawawang bata. Tay, sumagot ka na please. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Ano? Eh siya nga to ng away sa akin eh. Ikaw ang huli niyang kasama. Tandaan mo to. Isusunod kita sa tatay mo. Tay, hindi ko na alam gagawin ko. Sinisisi ako ng nanay ni Jessica sa pagkamatay ng anak niya. Natatakot ako. Anak, yung nanay ni Jessica. Oh, bakit, Nay? Pinatay daw. Binitin sa may puno. Ano? Nakakatakot na dito sa barangay natin, anak. Sinong pumapatay sa kanila? Nay, may tao. Sino po sila? Magandang araw po. Ako po si Detective Jason. Ako ang may hawak sa investigation case sa pagkamatay ni Cheska at ng kanyang nanay. Bakit kayo nandito? Dahil dito. Nay, ikaw pumatay sa kanila? Oo, anak. Narinig ko lahat ng mga sumbong mo sa tatay mo. Cellphone ni tatay. Pinangako ko sa tatay mo bago siya mamatay na poprotektahan kita kahit makapatay man ako ng tao. Sumama ka sa akin, ma'am, para ma-interview ka namin. Tandaan mo to, anak. Kahit nasa kulungan ako, poprotektahan kita. Tumawag ka lang. Yak! Ang cheap naman ng uniform nila. Mukhang maasim. Walang class. 2025 na, Android pa din ang cellphone. Kahit siguro Messenger naglalag dyan. Ang ganda nga ng uniform, ang sasama naman ng ugali. Naka-iPhone ka nga, talo ka pa din naman sa ML. Ipabuhat yarn. Ang baho siguro ng classroom nila, no? Tapos nag-aagawan pa sa electric fan kasi wala naman silang aircon. Feel ko pinapalo sila ng teacher nila kapag nagkakamali sila. Ang boring siguro sa classroom nila. Mas masaya pa rin talaga sa public school, no? Balita ko, mga korap mga magulang niyan. Kaya madaming pera. May araw din kayo, men. Nakatikim na kaya sila ng steak? Feel ko hindi nila afford. Nakatikim na kayo ng pagmamahal sa magulang? Oh, sa pool! How dare you? Isang pitik ko lang, tumba ka na. Pipitik ka pa lang, tumba ka na. Tara na nga. Okay, class, magdi-discuss ako. Makinig kayo sa akin, ha? Oh, grabe, ang ganda ko talaga. Masaya na naman siya, oh. Manda ka sa akin. Ma'am, di ba po bawal mag-makeup kapag oras ng klase? Si Scarlett kasi nagme-makeup po. Lu, pero pag ikaw pwede? Basto. Ay, oo. Mamaya na yung makeup na yung Scarlett, ha? Makinig ka sa akin. Aw, di na siya makakapag-retouch. Okay, class. Dalawa ang naka-perfect sa exam natin. Si Cheska. Expect ko naman na perfect ako eh. At si Scarlett. Perfect din ako. Talagang nilalabanan ako ng babaeng to. Patingin na test paper mo. Ma'am, di ba wrong spelling is wrong? Mali yung pneumonia niya, oh. Walang P sa una. Ha? Ay, oo nga. Kulang ng P. Hindi ka na perfect, Scarlett, ha? Ayan, ako na ulit ang highest dito sa klase. Kontrabida talaga tong si Samantha sa buhay ko. Bakit di nagre-reply yung jowa ko? Saan na ba yun?
Tagal naman ni Scarlett. Saan na kaya yun? Hi, Miguel. Oh, Samantha. Samahan mo naman ako sa kantin. Libre kita. Di pwede. Hinihintay ko yung jowa ko. Ha? Nasaan na ba yun? Yay! Sasamahan mo ako! Ha? Wala naman ako sinabi! Scarlett? Mainis ka lang. Dapat lang sa'yo. Lahat na lang kinukuha sa akin ni Samantha. Ibubunyag ko na yung sekreto ng pamilya niyo. Kakagising ko nga lang pala mga mare. Charot lang, kanina pa ako gising. Habang tumatae nga pala ako mga mare, bigla ako may naisip ng pagkakakitaan. Kaya naman nagpahatid na ako mga mare sa malapit na grocery sa amin. Bagong-bago nga pala itong naisip ko mga mare at wala pa nakakagawa nito. Bumili na nga ako ng mga kakailanganin ko mga mare para hindi tayo maubusan ng stocks mamaya. Pagka uwi ko nga, inumpisan ko na agad magluto mga mare. Para naman marami tayong kitain ngayong araw. Wala talagang lugi dito sa small business na naisip ko. Dahil sa isang pack na to, 200 orders na ang magagawa ko dito mga mare. Kakaiba talaga tong fries ko mga mare. Dahil sinigang powder ang nilagay ko dito mga mare. Ito nga pala yung 70 pesos mga mare. Sobrang sulit na talaga. Sa sobrang mura nga nito mga mare, nanganganib pa ako malugi. Pero hindi na importante yun mga mare, basta marami tayong customers. Nakakatakam nga tong sinigang fries natin mga mare, for sure dadayuhin to. Hindi na talaga nakapaghintay ang mga customers natin mga mare. Kita niyo naman sa mga mukha ng mga customers natin mga mare na masaya sila. Sobrang nagustuhan nga nila yung sinigang fries natin mga mare. Babalik-balikan daw nila to. Ang saya pala kumita mga mare, lalo na't galing sa dugot pawis. Hindi ka pwedeng mamatay! Pre, may kalaban sa mido. Habulin nyo. Defend nyo na yan. Bilis. Matatalo tayo nyan eh. Nasagasaan daw ng langgam? May ganun ba? Excited na ako kumain. Hala, magkikis na sila. Let's go guys! Ayan, malapit na! Yes! Panalo! Bakit gano'n siya tumawa? Grabe, ubos agad! Wala na naman! Grabe kayo! Ako bumili tapos kayo kumain! Next time kasi, Nay, bilhin mo na lahat ng crispy patata sa supermarket! Sige po, madam! Nay, tinatamad ako pumasok. Diyos ko mga kabataan ngayon. Kami nga, tumatawid pa kami ng ilog at bundok. Nayo, ito award mo. Ang ganda mo, be. Ano ka ba, be? Ako na to eh. Ikaw na talaga yan. Mas inuna pa mag-makeup kaysa maligo. Yes! Hoy, ikaw babae ka. Puro ka cellphone. Eh, ikaw nga buong araw nakikipag-chismisan doon. May sinabi ba ako? Be, ang lungkot mo siguro, no? Kasi wala kang jowa. Mas okay na yung walang jowa kaysa sa walang mama. Ang boring naman. Maginis kaya ako. Anak, maglinis ka na nga ng bahay. Ay, matutulog na lang pala ako. Be, nagugutom ako. Kain tayo. Huwag na, be. Nagtitipid ako. Tara, libre ko. Sige, tara. Alam mo, ate, kung nakakayaman lang ang pagiging marupok, mayaman ka na. Kung nakakayaman lang ang pagiging pangit, ikaw na pinakamayaman. Dok, bakit ka meron neto, ha? Bakit may picture ka ng nawawala akong anak? Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi. Sabihin mo sa akin, buhay pa ba ang anak ko? Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Buhay pa ba ang anak ko? Oo! Buhay na buhay ako! Ako ang anak mo na iniwan mo sa palengke dati! Nagtataka ka? Isa na akong trans ngayon. Alam mo, buti na lang may mabait at mayamang pamilyang kumukup sa akin. Kaya maganda yung naging buhay ko. Tignan mo, naging doktor pa ako. Kaya salamat sa'yo at iniwan mo ko. Anak, hinanap kita. Umasa ako na babalik ka. Hindi na importante yan. Ayaw na kita makita at hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na! Hello po. Kamusta po yung pasyente? Dok. Si nanay naman yung nagkasakit. Kamusta na siya? Okay naman. Sa iba ko na lang siya ipapaasikaso, ha? Anak? Anak, please! Bakit anak tawag mo sa kanya, Nay? Sure ka ba na habang buhay ka magagalit sa nanay mo? Nakita ko results niya kanina. Anytime, pwede siya mawala. Magpapahangin lang ako. Nasaan na sila? Hello, nurse? Nasaan yung pasyente dito sa room 214? Anak? Ako ba hanap mo? Nay, akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Anak, hindi na kita iiwan. Good news! False alarm lang pala yung nakita namin result sa nanay mo. Ibig sabihin, magiging okay siya. Salamat naman. Nay,
Ayoko na mawala ka sa akin, ha? Yay! May ate na ako! Wow, Edward! Ang ganda naman ng bahay mo. Simula ngayon, Scarlett. Dito ka natitira, ha? Masanay ka na. Matanong ko lang, bakit pala gusto mo akong panagutan? Eh, di ba, iniwan mo na ako? Scarlett, hindi naman talaga kita iniwan. Alam mong, kinailangan ko lang sumama ng matagal sa ibang bansa. Kasama yung mga magulang ko. Ang importante, nandito na ako, Scarlett. Bubuo na tayo ng pamilya. Ang sarap naman pakinggan nun. Oh, Scarlett, bakit? Ang sakit ng tiyan ko! Ha? Teka lang, tatawag ako ng nurse, ha? Diyan ka lang. Edward. Buti na lang dumating ka, tita. Ako, Edward, salamat sa pera, ha? Makakasiguro kang kay Scarlett Lato mapupunta. Bakit nandito yung babaeng yan, ha? Paalisin niyo yan! Ha? Anong nangyayari? Scarlett? Anak, di mo ba kilala? Nanay mo ko. Hayaan mo, baka dala lang ng pagbubuntis niya. Tawag lang po ako ng nurse, ha? Scarlett, dyan ka lang, ha? Edward, wag mo akong iwan, please! Wag mo akong iwan dito sa babaeng to! Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Binigyan ako ng malaking pera ni Edward, oh. Nakuha ko na yung gusto ko. Ngayon, pwede ka na mawala. Nay, wag po, please. Scarlett, pigilan niyo babaeng yan! Brianna? Tita, anong ginagawa niyo kay Scarlett, ha? Wala. Ina-adjust ko lang yung unan niya. Napakasama mo, tita. Sariling anak mo, papatayin mo? May ipapakulong ako dito. Ano? Kulong? Edward, nakatakas siya. Scarlett, hayaan mo na siya. Hindi ka na niya pwedeng saktan, ha? Paano yung pera? Buti na nakatakas ako. At least may cheque naman ako. Nasaan na yun? Nasaan na yung cheque? Ito, oh. Naiwan niya. Thank you, Edward. Masaya ako para sa inyo, ate. Scarlett, Brianna, hanggat nandito ako, poprotektahan ko kayong dalawa. Ganda nito, oh. Sana maging successful yung pagbebenta ko ng damit noon, ha? Mahal, ang dami nating ibebenta mamaya. Manifest natin na makabenta kayo, Nay, para makaahon na tayo sa kahirapan. Hindi ako makapaniwalang nabili ko na yung pangarap kong tig 200,000 na relo. Wow, ang ganda niyan, Tay. Anak, tignan mo to binili sa akin ng tatay mo. Diba ang ganda? Hala, di ba mahal yan, Nay? Mas mahal pa to sa bahay ng kapitbahay natin, no? Magbebenta ulit kami mamaya para mas marami tayong pera. Anak, binilang kita ng kotse. Gamitin mo to pag pupunta ka ng school, ha? Ha? Tay, di ko naman po kailangan ng kotse. Kaya ko naman po mag-commute. Gumastos pa tuloy kayo. Dami mo naman sinasabi, anak. Sige na, puntahan mo na sa labas. Wow! May sarili na akong sasakyan. Wow, ang ganda naman ng bagong kotse mo, Scarlett. Salamat po. Hindi ka ba nagtataka, Scarlett, kung bakit ang bilis niyong yumaman? Galing yun sa pagbebenta ng damit nila nanay. Ang dami na nga nila mamahaling gamit ngayon eh. Sure ka ba? Na damit lang ang tinitinda nila? Nay, bumabagabag talaga sa isip ko kung bakit ang bilis nating yumaman. Ano ba talaga binibenta niyo ni tatay? Ano ka ba, anak? Malaki talagang kita sa pagbebenta ng damit. Pero, Nay, wala nang pero-pero. Hindi ka ba masaya, anak? Na mayaman na tayo? Na nabibili natin lahat ng gusto natin? Sige na, mag-aayos pa ako ng benta ko. Mahal, nakauwi ka na ba? Ano ba talagang laman nito? Nagbebenta sila ng laman loob ng tao. Wow, sobrang ganda, mahal. Buti naman nagustuhan mo, mahal. Nga pala, kinuha ko na yung laman loob ng kapitbahay natin. Si Rosa? Malaking pera na naman to. Mahal, hindi dapat malaman ni Scarlett to, ha? Ano yun? Nasaan yung ledger? Nandito lang yung kanina. Ba't mo winala yung ledger, mahal? Nandun lahat ng mga sikreto natin. Sinong tao dyan?